naman po. Kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao. Parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Ito nga ang pag-usapan natin mga reaction ng DPJ. Bigla ako kasi nagsalita. Sumabog itong si Senator Amy dahil nga naman, bakit na naman binabawi itong 45 billion na sila mismo ang nagpakat? Para ano, Vince Dizon, tanong lang ko ito, mga kabli. Para may manakaw na naman ba ang presidente? Tanong lang ko yan, mga kabli. Gusto na naman bang ibalik ni Vince Dizon itong 45 billion na budget na mismong DPWH ang nagpakaltas? Kaya mga kabli, hindi ho natin masisisi itong si Manang Amy na magsalita. Hindi ho natin masisisi na maril talk itong si Vince Dizon. Kaya mga update, pakinggan na ho natin kung paano nag-init, sumabog itong si Manang Amy. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Pakinggan na ho natin kung paano nagsalita itong si Senator Amy Marcos. Conference and the members of the House of Representatives, good afternoon. I will be very brief. Just a few slides po to present. But before that, I think it's very important po for me to make it very, very clear why we are all here discussing this very, very important and quite frankly unprecedented reform measure that the President initiated this year, which is the reduction of the construction materials price data, which has never been done at this level and in this breadth. Ang Pangulo po mismo ang nag-instruct sa akin na ibaba ang presyo ng simento, ng bakal, ng asfalto, ng graba, ng buhangin, at iba pang mga materyales na ginagamit sa pagpapagawa ng ating mga kalye, mga tulay, mga classroom, at iba pa. Hindi pa po ito ginagawa in the past. No, dati po, nagbababa lang ng budget by 10%, pero yung level of detail po na ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay ngayon pa lang po nagawa ito. Importante po ito dahil nung kanyang SONA, ang Pangulo po mismo ang bumulgar sa isa sa mga pinakamalaki o siguro pinakamalaking corruption scandal sa history ng bansa. At sabi niya, enough is enough. Kailangan reformahin na natin ang DPWH. And this is a testament to the President's vision of making the DPWH more transparent and removing all forms of corruption, beginning with the overpriced materials. So, tama po ang Senado at ang Kongreso. Sinabi ko po paulit-ulit na dahil sa utos ng Pangulo, binaba po namin ang presyo ng iba't ibang materyales sa pagpapagawa ng ating mga iba't ibang proyekto sa DPWH. Tama din po na nung pong public hearing, ito mismo ay inanunsyo ko at inimplement na po namin with a special issuance that was issued 2 months ago. At ito ay sa kasulukuyang ini-implement na nga po din po namin, hindi lang para sa mga proyekto for the 2026 budget, kundi pati sa mga proyekto ngayong 2025 na hindi pa napoprocure. Ito nga po ang naging suggestion mismo ni Senator Lauren Legarda nung public hearing at tama po siya doon. At yun po ay ginagawa na rin po namin. Ngayon po, ipapaliwanag ko lang po sa Senado at sa Kongreso kung ano ang proseso para gawin ito ng tama. Yun lang naman po. No? At bago po ako magsimula, gusto ko lang po sigurong i-correct yung mga iba't ibang mga balita na naririnig natin. Unang-una, hindi po totoo na ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun.
Nakita ko po yun sa social media kahapon, pagkatapos namin ilabas ang statement, narinig ko din po ngayon. Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinibana natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. At sa tingin ko po, dahil sa reforma ng Pangulo, hindi na ito imababalik in the future. Dahil sino pa pong presidente o DPWH secretary ang pwedeng magbalik nito na ngayon na naibaba na natin sa tamang presyo. Yun po ang unang-una. Ikalawa po, wala pong ibang project na ipinapabalik ang DPWH. Wala po. Whether flood control project or kahit anong project, wala po tayong laman, wala pong laman yung ating kasulatan kay Senator Win Gatchalian at sa House contingent na nagsasabi na pinapabalik po natin ang iba't ibang mga proyekto. Wala po tayong pinapabalik na kahit anong bagong proyektong tinanggal na. Whether yan ay flood control, tulay, kalye, multipurpose building. Wala po tayong pinapabalik. Ang hinihingi lang po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately. Next slide, please. Sorry. Sorry. Wala pa ba yung slide? Ibalik po ulit para po ma-implement po ito ng tama. Kasi while it is true that the President told me and instructed me to bring down the prices of materials in order to eliminate overpricing, he also is very conscious of our desperate need to ramp up our infrastructure spending and our infrastructure implementation. We all know that in the past quarter, the economy only grew by 4%. And this is largely because of the cut in public expenditure, especially in infrastructure. And the President does not want that to happen. Our fear is, and I will show later some examples, that the cut made using our adjustment factors, as Sen Win correctly pointed out, across the board, across roughly 10,000 projects in the General Appropriations Bill, may result inevitably in projects that will end up being unimplementable because of the way that they were applied to the various projects. And I will show that in a few slides. So ito lang po ang aming hinihiling. Hindi ho namin, ulitin ko, hindi ho namin ibabalik ang presyo ulit at itataas. Ikagawa, wala po kaming project na ipapadagdag ulit. Wala pong ibabalik. Wala pong duplicate project na tinanggal na ibabalik. Wala pong flood control project na ibabalik. Klaro po yan. And if I just may go to our statement and how DPWH, according to the engineers I have with me, there are, I think, 4 of them here. Many of them have been in DPWH for decades already. Ang proseso po is kapag binago ang cost ng materyales, kailangan pong gawin ng DPWH, iisa-isahin ang lahat ng proyekto. Dahil ang bawat proyekto po, iba-iba yan. Merong mas maraming simento ang gagamitin, merong mas maraming bakal ang gagamitin, may mas maraming graba ang gagamitin. Depende po yan dun sa program of work. At bawat proyekto po ay iba-iba ang program of work. Kaya po yung mga presyong ibinaba, kailangan po yan i-apply sa program of work ng iba't ibang proyekto, roughly totaling 10,000 projects. Pagkatapos po baguhin ng POW, ang pagbabago ngayon dun sa presyo ay i-reflect na sa bagong approved budget of contract, yung ABC. Kapag po nabawas na yon, bababa po ang ABC. Depende sa laki ng binaba ng presyo, depende kung saan. Tama po si Congressman Alvarez na depende sa lugar, depende. Depende ang presyo ng simento, ng aggregate, ng graba, ng buhangin, ng asfalto, depende sa lugar. So kailangan po yan iisa-isahin. At kapag po nababa na,
yung ABC, yung approved budget of contract, ito na po ang magiging bagong budget. At ito na po ang ipapublish ngayon para ipabid at iprocure ng DPWH. Yan po ang proseso. So ito lang po ang gusto namin ipaliwanag. Ngayon po, gusto ko pong magpakita ng mga example ng mga proyekto nandun sa isa sa mga 10,000 proyektong naapektuhan nung pagbaba ng Senate dun sa mga project costs. At dito po makikita natin na hindi po talaga nating pwedeng ibaba na lang ng basta-basta across the board. No? And next slide, please. These are projects, for example, for asphalting in Region 4B and Region 7. In the GAB, in the House version, the budget was 41 million pesos. In the third reading Senate version, it was cut to 12.9, roughly 13 million pesos. Roughly by 68%. And I understand, naintindihan ko po kung saan nanggaling yung 68%. Dahil po para sa aspalto at sa Region 4B, yun pong pinadala nating adjustment factor sa Senate Finance Committee ay 68%. So, ang ginawa po ng Senate is yung pong budget ay kinat ng 68%. No? So, naiintindihan ko po yun. Pero kung gagawin po natin yung paraan na ang ikakat lang ay yung materyales. Remember po, ang materyales ay parte lang po ng cost ng isang project. Materyales, labor, equipment, at syempre kailangan din po ng contractor's profit, no, which is roughly about 8 to 10%. So, if we apply po yung 68% sa materials only, ang kalalabasan po ay 23% reduction or yung pong 41, bababa po ng 31.5 million. Which means po, meron pong 18 million na mawawala sa pondo ng proyektong ito. At dahil dun po, mahirap na pong i-implement yung proyektong yon. So, on the other hand, meron din naman po na proyekto na baliktad naman. Asphalt overlay din po ito sa Region 7. Ang original price po ay 25.54. Pero dahil nga po ang average factor sa Region 7 ay minus 3% lang, ang cut lang po ng Senate ay from 25 to 2.4 million, roughly 1 million lang po ang naging cut ng Senate. But if we apply the factor for that specific project given the program of work, it is actually higher. It is not 3%, but is actually minus 37%. So meron pong additional savings doon. No? If I can go further, no? This is for asphalt overlay. Concrete road construction. Ganun din po, no? Sa Region 2 naman. 90 million po. Ang reduction po was 15% because that was the adjustment factor for Region 2 for cement, etc. Ang naging cut po ng Senate was from 90 million to 76.5 million, a reduction of 15%. But again, if we follow the process and only reduce in the price of materials, the cut is only 6%. So, although ito po hindi masyadong mataas, pero meron din pong impacto sa implementability ng proyekto. No? But at the same time, sa Region 4B naman, dahil 4% lang po yung yung aming adjustment factor for 4B in general. And 4B po is very special, no? Kasi kahit isang region po yan, iba-iba pong isla yan. Iba-iba po ang sitwasyon sa Palawan, sa Mindoro, sa Romblon, sa Marinduque. Iba-iba po yan. No? Kaya mahirap pong mag-cut lang based
sa adjustment factor for that region. So if we apply the adjustment factor in prices, actually, mas malaki po dapat yung cut. Instead of just 4%, it is actually 17%. So may additional savings po na 7 million. So, Mr. Chairman, Madam Chair, yun lang naman po ang gusto naming ipaliwanag. Kaya po kami naniniwala sa DPWH na dapat po ang eksekutibo na ang mag-apply ng mga pagbabago sa presyo. Dahil po yung proseso na ginagawa ng DPWH ay nandyan na. May proseso po tayo para i-apply yung mga reduction. At ito po, mamiminimize natin yung risk na magiging unimplementable or inviable yung proyekto. Pero po, ito po, panghuli ko na lang pong sasabihin ito. Naiintindihan ko po at naiintindihan din po ng Pangulo yung pag-aalinlangan. DPWH has practically zero trust sa ating mga kababayan. And naiintindihan ko po na mukhang mahirap po kaming pagkatiwalaan. Naiintindihan ko po yan. No, na baka pag yan ibinalik sa versions ng HGAB at sasabihin, kami na lang ang gagawa ng pagbaba, naiintindihan ko po na, na hindi kami pagkakatiwalaan na gagawin namin ito. Kaya po, Paano pa kayo pagkakatiwalaan? Billion-billion yung ninanakaw nyo. Tapos gusto nyo naman bawiin yung 45 billion. Kaya nga ito si Senator Amy, mga kabdit, sumasabog, nagagalit, niloloko nyo na lang kami. Diba? Niloloko na lang ho tayo eh. Paano pa magtitiwala yung taong bayan sa katulad ng mga ganyan? Diba mga kabdit? Real talk lang po, kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao, parang linoloko naman tayo nito, kayo nagpakaltas, ipapabalik muli, ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Sigurado kayo, wala ni isa, zero. Opo. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So ang hinaharap natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado So ang po yan. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Ayan na yung problema, mga kabdit. Gusto ko nila ng dagdag na naman, babalik yung 45 billion na pondo, tapos alam naman pala nila, mga kabdit, na by next year, tag-ulan. Ano po mangyari? Madidelay na naman po yung mga ipapagawang proyekto para ano na naman, may ibubulsa na naman silang billion-billion dyan sa DPWH. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa? Ang bisa po nun, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikagawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged
by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget tapos yung mga Tama. mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po, if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya itong nakaraang third. Oo nga, Vince Dizon, kita-kita sa ating ekonomiya kung ano yung dulot ng DPWH. Nakita nyo yung gaano karami nasawi dyan sa Cebu, dyan sa flood control projects na sinasabi ng amo mong si Bangag, pero nasaan? Wala. Puro ghost. Yan yung sinasabi mo, yung ine-explain mo ngayon. Yan ho yung mahirap sa mga taong to. Gustong magtiwala na naman yung mga Pilipino sa mga kagaya nito. Hindi mawari yung kanilang utak, mga kapatid. Diba? and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Um, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano man po yung decision na yan. Maraming salamat po. Ayun nga ho mga kapatid, kung meron ho kayo naging opinion, reaction dito sa pang-real talk ni Senator Amy kay Vince Dizon, na papalit-palit nga yung kanyang salita, papalit-palit din ho yung isip niya, i-komento niyo ho yan sa ating comment section para ho ating pag-usapan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.